Naisip mo na ba kung bakit tila malungkot at mahirap ang ilang sandali ng iyong buhay? Minsan, hinihila ka ng Diyos sa isang tabi, palayo sa kabuluhan ng buhay, sa isang panahon ng pag-iisa. Para kang marahan niyang hinawakan sa kamay at dinala ka sa isang tahimik na lugar. Maaari mong itanong, bakit kailangan ba ito? Well, ito ay ibinubukod ka ng Diyos sa magandang dahilan. Kung alam mo lang kung gaano sila kagaling, sumunod ka. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Gayon din, huwag kalimutang i-on ang notification bell para sa higit pang mga inspirational na video. Para sa bawat anak ng Diyos, kinakailangan na obserbahan ang pag-iisa paminsan-minsan. Ngunit kadalasan, maaaring hindi mo gustong gawin ito ng mag-isa, kaya nagpapatuloy ang Diyos at ihihiwalay ka, kahit nalabag sa iyong kagustuhan. Ito ay tumutulong sa Kanya na gawin ang ilang mga bagay na maaaring hindi mo nakikilala sa iyong buhay. Marahil ay patuloy kang nagtatanong, kailangan bang ihiwalay ka ng Diyos bago niya gawin ang dapat gawin? Bago magreklamo tungkol sa paghihiwalay na ito, alamin na sinasanay ka ng Diyos. Kaya, dinadala ka ng Diyos sa paghihiwalay sa maraming dahilan, gaya ng Number 1, inaayos ka niya para sa kinabukasan. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng malaking potensyal sa isang tao at nasa posisyon kang tumulong? Para ihiwalay ka ng Diyos, nangangahulugan ito na may nakikita siyang espesyal sa iyo at gusto kanyang ihanda para sa gawain sa hinaharap. Mayroon kang magandang kinabukasan na nais ihanda ng Diyos para sa iyo. Ngunit para magawa ito, kailangan muna niya na ihiwalay ka. Mayroong ilang mga halimbawa ng mga tao sa Biblia na inayos ng Diyos para sa hinaharap. Ito ay dahil nakita niya ang malaking potensyal sa kanila. Ang isang halimbawa ay si Joseph. Ang binatang ito ay may mga nakatatandang kapatid, ngunit ang Diyos ay interesado sa kanya sa kabila ng kanyang kabataan. Ang Diyos ay naglaan ng kanyang oras upang ayusin si Joseph sa lahat ng mga sitwasyong naranasan niya, kapwa mabuti at masama. Bagaman hindi maipaliwanag ni Jose kung bakit pinahintulutan siya ng Diyos na magdusa ng husto, tiniis niya ang lahat, ang pagkapuot mula sa kanyang mga kapatid, ang kanyang pagkahiwalay sa Ehipto, at ang kanyang pagkabilanggo. Lahat ng mga karanasang ito ay naging mas matatag siya. Ang Diyos ay may plano para kay Joseph sa lahat ng panahon, at ang kanyang paghihiwalay ay isang paraan ng paghahanda sa kanya para sa kanyang kadakilaan sa hinaharap. Maaaring alisin ka ng Diyos sa pamilyar na kapaligiran upang ihanda ka sa susunod na panahon ng iyong buhay. Nakikita niya ang iyong potensyal at alam niya ang hindi ka panipaniwalang mga bagay na maaari mong gawin kung ikaw ay maayos. Ang tanging dahilan para sa iyong pagkaantala ng tagumpay ay maaaring ang Diyos ay naglalaan ng oras upang ihanda ka. Nang ipadala ng Diyos si Propeta Samuel upang magpahid ng hari, hindi niya alam na ang tinutukoy ng Diyos ay isang batang pastol, ang parehong batang lalaki na itinuturing ng mga tao na walang muwang. Maging si Propeta Samuel ay tumingin sa pisikal na anyo at itinuturing ang panganay na anak ni Jesse, ngunit alam ng Diyos kung ano ang kanyang hinahanap. Ang batang pastol na pinatabi ng lahat ay pinili ng Diyos. Habang inaakala ng mga tao na pinarurusahan nila si David, ginagamit ng Diyos ang pagkakataong iyon para ihanda siya para sa pamumuno. Siya ay isang masipag na batang pastol na kalaunan ay naging isang dakilang hari. Sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo, tinutulungan ka ng Diyos na lumago at bumuo ng mga kasanayang kailangan mo upang matupad ang iyong kapalaran. Kapag nalulungkot ka at nag-iisa, tandaan na inaayos ka ng Diyos para sa hinaharap. Hinuhubog ka niya sa taong nilikha ka niya at may mga kamangha-manghang bagay na nakalaan para sa iyo. Ang proseso ay maaaring hindi kung ano ang gusto mo, ngunit magtiwala sa Kanya. Number 2, pinoprotektahan ka niya. Ang isa pang dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos ay dahil pinoprotektahan ka niya. Maaaring ito ay upang protektahan ka mula sa panganib, masasamang impluensya, o upang alisin sa iyo ang mapangwasak na mga gawi. Sinasabi ng 2 Korinto 6:17-18. Kaya't lumabas ka sa kanila at humiwalay, sabi ng Panginoon. Huwag humipon ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo.
Ako ay magiging ama sa inyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang paghihiwalay ng Diyos ay ang kanyang paraan ng pagprotekta sa iyo mula sa kapahamakan. Gumagawa siya ng isang kanlungan kung saan maaari kang lumago at umunlad ng walang mga panganib na nakatago sa labas. Hanggat gusto mong makihalubilo, kilalanin ang mga tao, at matuto, alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Alam niya na kung hindi mo susundin ang kanyang patnubay, ang mga tao sa paligid mo ay maimpluwensyahan ka ng negatibo. Iyan ang sinusubukan niyang iwasan. Kapag napisa ang mga itlog ng manok, kumakalat ito ng mga pakpak upang protektahan ang mga sisiyo mula sa panlabas na panganib. Naaalala mo ba noong inilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto? Ang kanilang pagkakabukod sa ilang ay hindi dahil gusto ng Diyos na makipaglaro sa kanila. Sa puntong iyon, alam niya na hindi sila nakasalig sa pananampalataya. Dahil dito, madali silang madadamay sa anumang masasalubong nila. Kaya, nagpasya siya na ihiwalay sila sa ilang upang hadlangan ang anumang negatibong impluensya sa kanila. Ngunit hindi lang iyon. Nais din ng Diyos na alisin sa kanila ang masasamang ugali na natutunan nila noong nasa Ehipto. Siyempre, sila ay mga anak ng Diyos, ngunit gumugol sila ng napakaraming taon sa Ehipto nang walang patnubay na nakaapekto sa kanila. Ang mga negatibong gawin na natutunan nila ay nadagdagan sa loob nila, kaya kailangan silang putulin ng Diyos para hindi sila makapasok sa lupang pangako sa ganoong paraan. Ito ay tungkol sa buong karanasan sa ilang. Kung inihihiwalay ka ng Diyos at iniisip mo kung tungkol saan ang lahat ng ito, alamin na sinisikap niyang panatilihin kang nakatalaga. Maaaring may masamang ugali na kumakain sa iyo na hindi mo namamalayan. Maaaring ito ay pagmamataas, galit, pagnanasa, inggit o kung ano ang mayroon ka. Ngunit bulagin ka ng dyablo dito sa hangaring sirain ka. Si Haring Nebuchadnezzar ay isang mapagmataas na tao, ngunit malamang na hindi niya ito napagtanto hanggang sa siya ay kumilos ng may katangahan. Ang nag-iisang gawa na iyon ay nagdulot ng matinding parusa sa kanya. Tandaan, sinasabi ng Biblia na dapat kang lumabas sa kanila. Nangangahulugan ito na dapat mong bitawan ang anumang bagay na iyong minamahal na hindi lumuluwalhati sa Diyos. Sa gayon lamang tatanggapin at tatawagin ka ng Diyos na kanyang sarili. Kahit na ang proseso ay maaaring makaramdam ng kalungkutan at pagkabigo, lahat ito ay para sa iyong ikabubuti. Ilang beses na nagreklamo ang mga Israelita, ngunit sa huli, natanto nila na ito ay para sa kanilang ikabubuti. Sa ngayon, itinatago ka ng Diyos sa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak upang matiyak na hindi ka itaboy ng dyablo sa iyong mga paa. Dapat kang magpasalamat para dyan. Pangatlo, gumagawa siya ng paraan para suriin mo ang iyong sarili at matuklasan ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Sa mundo ngayon, ang espiritual na kagalingan ay isang bagay na napapabayaan ng maraming tao, kabilang ang mga mananampalataya. Ang lahat ay abala sa pag-asikaso sa sekular na mga pangangailangan at sa pagsisikap na kumita ng ikabubuhay. Bilang resulta, ang paglalakbay ng Kristiyano ay itinatabi ng walang pagsisisi. Siyempre, alam ng Diyos na kailangan mong tustusan ang buhay para mamuhay ng komportable, ngunit gusto din niyang malaman mo na ang iyong espiritualidad ay ang pinakamataas. Kaya, sa kasong ito, ibinubukod ka niya para magkaroon ka ng panahon para pag-isipan ang iyong buhay at gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Kahit na kung ikaw ay nakahiwalay, wala kang mga dahilan. Sinasabi ng 2 Corinthians 13:5, suriin niyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya, subukin niyo ang inyong sarili. Hindi ba niyo natatalastas na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban kung, siyempre, kayo ay nabigo sa pagsubok? Nananatili ang katotohanan na kung hindi mo susubukin ang iyong sarili, hindi mo malalaman kung ikaw ay nasa pananampalataya o hindi. Maaari kang patungo sa isang hukay, ngunit dahil nabigo kang iangat ang iyong ulo at bantayan ang daan, hindi mo malalaman hanggat hindi ka nahuhulog. Nangangahulugan ito na kung hindi mo susuriin ang iyong buhay, hindi mo malalaman kung talagang nabubuhay ka para sa Diyos o sa iyong sarili.
Tumalon ka sa kama tuwing umaga at simulan ang iyong mga aktibidad. Kapag bumalik ka, ang tulog ang pumalit at sa susunod na araw, ang gawain ay nagpapatuloy. Maaari mong isipin na ikaw ay nabubuhay sa iyong pinakamahusay na buhay, ngunit kung ang Diyos ay hindi bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, walang paglago na magaganap. Ngunit kapag ikaw ay nakahiwalay, tinutulungan ka ng Diyos sa pagtimbang ng iyong mga kalakasan at kahinaan. Pagkatapos ay ipinapakita niya sa iyo ang mga lugar na kailangan mong pagbutihin. Kapag natukoy mo na ang mga lugar na nangangailangan ng pagbabago, tinutulungan ka pa rin ng Diyos na gawin ang iyong sarili. Kapag nakakita ka ng problema, mas madaling lutasin ito, at pagkatapos ay magiging posible ang paglago. Ngayon, kapag nakagawa ka na ng mga pagsasaayos sa iyong buhay, ano ang susunod? Nagsisimulang ihayag ng Diyos ang kanyang banal na layunin sa iyo. Binuksan niya ang iyong mga mata upang makita ang higit sa iyong agenda para sa iyong buhay at sinasangkapan ka para sa paglalakbay. Ngunit ang tanong, bakit kailangan muna ang pagsusuri sa sarili bago ang paghahayag ng layunin? Ito ay dahil kailangan mong magkaroon ng tamang katayuan sa Diyos upang ang dyablo ay walang anumang bagay na humawak laban sa iyo. Nang makatagpo si Paul ng Diyos sa kanyang paglalakbay sa Damascus, hindi niya agad sinimulan ang ministeryo. Dinala siya ng Diyos sa ilang proseso na tumulong sa kanya na matukoy ang mga lugar na kailangan niyang baguhin. Pagkatapos ng yugtong iyon, inihayag ng Diyos ang kanyang layunin para sa kanyang buhay at kinasangkapan siya para sa gawain ng ministeryo. Kapag nais ng isang komandante na magpadala ng mga sundalo sa digmaan, binibigyan niya sila ng mga kinakailangang sandata upang mapagaan ang kanilang trabaho. Bago pinahintulutan ni Haring Saul si David na harapin si Goliath, ginawa niya ang bawat baluti na magagamit niya upang mabisang lumaban. Ngunit sa kasong ito, tinanggihan sila ni David dahil mayroon na siyang mga bagay na kailangan niya. Ngayon, may ilang mga espiritual na kaloob na alam ng Diyos na kakailanganin mo para matupad mo ang iyong layunin. Ito ang oras na sinisimulan niya itong palayain sa iyo, maging ito ay kaloob ng propesya, pagpapagaling, pagsasalita ng mga wika, o pagpapakahulugan ng mga wika. Pagkatapos ay binibigyan kanya ng mga sandata ng pakikidigma laban sa dyablo. Gamit ang mga armas na ito, magagawa mong tumayo at hamunin ang dyablo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito depende sa kanyang tawag sa iyong buhay. Ikaw ang sisidlan na pinili ng Diyos, isang maharlikang pagkasaserdote na tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag upang ipakita ang kanyang mga papuri. Ito ay tungkol sa katuparan ng iyong layunin. Hindi ka tinawag para gumala na parang tupang walang pastol. Dapat kang manatiling kalmado at hayaan ang Diyos na isagawa ang kanyang magandang gawain sa iyo. Sa pag-iisa, ang Diyos ay bumubulong ng mga lihim ng layunin at tadhana na iniayon para lamang sa iyo. Kaya, ano ang gagawin mo? Yayakapin mo ba o lalabanan? Numero 4, upang i-renew ang iyong isip at muling ihanay ang iyong puso. Sinasabi ng Kawikaan 4:23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito. Ang isip ng tao ay napakalakas at maselan. Maaari ka nitong sirain kung hindi mo ito maingat na bantayan, kaya ang kahalagahan ng banal na kasulatang ito. Hindi katakatakang sinasabi ng Biblia na sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mga bagay na pinahihintulutan mong umunlad sa iyong isipan ang magpapasya kung paano mo nabubuhay ang iyong buhay. Dito pumapasok ang depresyon. Nagsisimula ito sa napakaliit na negatibong pag-isip. Habang patuloy mong pinag-iisipan at inaalagaan ito, kumakalat ito, at sa puntong ito, nagiging mahirap itong kontrolin. Kapag nakita ng Diyos na nahihirapan kang kontrolin ang iyong mga iniisip, ihihiwalay ka niya. Inalis niya ang mga negatibong pattern ng pag-isip at pinaalab ang iyong puso sa kanyang mga salita. Inihiwalay ka niya sa mga nakatali sa pagpapakain ng negativity sa iyong buhay. Tingnan mo si Joseph, halimbawa. Panaginip lang siya pero banta din sa mga kapatid niya. Kahit na siya ay ignorante sa katotohanan ito,
hindi sinuportahan ng kanyang pamilya ang kanyang mga pangarap dahil pakiramdam nila ay gusto niyang maging mas dakila kaysa sa kanila. Ngayon isipin kung patuloy na naninirahan si Joseph sa kanila sa buong buhay niya. Ano ang posibilidad na maabot niya ang kanyang mga pangarap? Ang kanyang mga kapatid ay higit na katulad ng mga naysayer. Sisirain sana nila siya at panghinaan ng loob. Sinubukan sana nilang ipakita sa kanya kung bakit imposible ang kanyang mga pangarap. Bahagi ito ng sinubukang iwasan ng Diyos at nagpasya siya na ihiwalay si Joseph sa kanyang pamilya. Habang nasa Ehipto, ang Diyos ay gumagawa sa isip ni Jose na pinasisigla at pinalalakas siya. Sa halip na pahintulutan ang takot at pag-aalinlangan na sumakal sa iyong pananampalataya sa Diyos tulad ng ginagawa ng mga damo sa mga pananim, nais niyang i-renew ang iyong isip, muling ayusin ang iyong mga iniisip, at ibalik ang iyong pananampalataya sa Kanya. Nang makatanggap si Propeta Elias ng mga pagbabanta mula kay Reyna Jezebel, siya ay pagod na pagod, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na umunlad ang mga negatibong kaisipang itinanim ng dyablo sa kanyang isipan. Ito rin ang propeta na katatapos lang talunin ang mga propeta ni Baal, na ngayon ay natatakot sa mga pananakot lamang. Tumakas siya sa ilang para sa kaligtasan. Hindi niya alam na pinapatnubayan siya ng Diyos. Sa nag-iisang kalagayang iyon, kinausap siya ng Diyos, pinasigla ang kanyang espiritu, at pinalakas siya para sa susunod na paglalakbay. Ito ang kapangyarihan ng paghihiwalay. Hindi mo ba nais na maranasan ang kapayapaan ng pagiging malaya mula sa negatibong mga pattern ng pag-isip? Ito ay humahantong sa susunod na punto, huwag pumunta pa, hindi mo pa nakikita ang pinakamagandang bahagi. Number 5, inaayos niya ang iyong puso upang mapanatili kang nakatuon sa Kanya. Walang magulang na matutuwa na makitang iginagalang ng kanilang anak ang mga tagubilin ng ibang tao kaysa sa kanila, lalo na kung ang kanilang mga tagubilin ay para sa ikabubuti ng bata. Isipin kung ano ang nararamdaman ng Diyos kapag naliligaw ka, pinararangalan ang dyablo at pinababayaan siya. Sinasabi ng Roma 12:2, huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Pagkatapos ay masusubok at maaaprobahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang Kanyang mabuti, kalugod-lugod, at perpektong kalooban. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatang ito, ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kasiyasya, at perpekto, at gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit inihahambing din niya ang iyong puso upang manatiling nakatutok sa Kanya pagkatapos na i-renew ang iyong isip sa panahon ng iyong paghihiwalay. Iyan lang ang paraan para makasigurado kang mamuhay ng tama. Alalahanin ang babala na ibinigay ng Diyos na dapat kang bumalik sa iyong unang pag-ibig. At alam mo itong unang pag-ibig, ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Madaling maimpluwensyahan ng mga bagay na laman na hatid ng dyablo na nangangako sa iyo ng agarang kasiyahan. Ngunit makabubuti sa iyo na tandaan na ang mga pangako ng dyablo ay walang laman. Siyempre, maaari mong matamasa ang kasiyahang iyon ng ilang sandali, ngunit ang mga kahihinatnan ay panghabang buhay na mas mabigat kaysa sa kasiyahan. Iyan ba ang uri ng buhay na gusto mong piliin? Minamahal, ibinubukod ka ng Diyos upang alisin ang mga distractions sa iyong landas at panatilihin kang nakatuon sa Kanya. Saka lamang niya maituturo ang Kanyang mga paraan at mapapatibay ang iyong kaugnayan sa Kanya. Maaari ka lamang magkaroon ng ama at anak na bono kung maglalaan ka ng oras sa iyong ama. Kung hindi, magkakaroon lamang ng bono sa pamamagitan ng dugo. Sa pag-iisa, sinasanay ka ng Diyos sa katuwiran at ginagabayan ka sa Kanyang katotohanan. Nais niyang maging kusa ka sa pag-aalaga ng iyong relasyon sa Kanya. Tandaan, sinasabi ng Biblia, lumapit sa Diyos at lalapit Siya sa iyo, hindi ka baliktaran. Gusto niyang makita ang iyong pangako. Saka lamang niya ito itataguyod. Sa ganitong paraan, mas makikilala mo siya at mararanasan mo ang kagandahan ng Kanyang soberanya. Kaya, huwag mong isipin na ibinubukod ka ng Diyos dahil gusto niyang mapag-isa ka. Nais niya ang isang kaaya-ayang kapaligiran upang muling mag-apoy sa iyong relasyon sa Kanya. Numero 6, upang turuan ka ng pasensya at tiyaga.
Mas madaling sabihin na kaya mo o hindi mo kayang gawin ang isang bagay kapag hindi mo pa nararanasan ang sitwasyong iyon. Ang paghihiwalay ay hindi isang proseso na dinadaanan ng mga tao at lumabas na matagumpay. Parang malabo pero totoo. Maraming tao ang sumusuko kapag nakahiwalay bago pa man simulan ng Diyos ang kanyang gawain sa kanila. Pero ang totoo, isa sa mga dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos ay dahil gusto niyang matuto kang manatiling matyaga. Nais niyang makapagtiyaga ka kahit nasa mahihirap na panahon. Siyempre, hindi ka palaging magkakaroon ng mga bagay sa madaling paraan, kaya kailangan mong bumuo ng makapal na balat. Sinasabi ng Hebreo 11:12. Hindi namin nais na kayo ay maging tamad, ngunit tularan nyo yaong, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis, ay nagmamana ng ipinangako. Ito ang gantimpala ng tiyaga. Dapat kang magtiis hanggang dulo para makakuha ng premyo sa pagsali sa isang kompetisyon. Nalalapat din ito sa iyong pananampalatayang Kristiyano. Isipin kung sumuko si Jose sa Diyos at sumuko sa tukso ng asawa ni Potiphar. Mapapalampas niya ang inihanda ng Diyos para sa kanya. Kapag ibinukod ka ng Diyos, hindi dahil sa tinalikuran ka na niya o tinanggihan. Gumagawa siya ng pagkakataon para magkaroon ka ng tiyaga at pasensya. Alam ng Diyos na ang buhay ay maaaring maging mahirap at hindi mahuhulaan. Nais niyang bigyan ka ng lakas at katatagan upang malampasan ang anumang balakid. Sa aklat ng mga awit, makakakita ka ng maraming kasulatan na naghihikayat sa iyong maghintay sa Diyos, kahit na sa tingin mo ay naantala siya. Hindi interesado ang Diyos na ilabas ka lang sa mahirap na sitwasyon. Interesado din siya sa pagbuo ng iyong karakter habang gumagawa ng paraan ng pagtakas para sa iyo. Ginamit ng Diyos ang paghihiwalay ni Job upang turuan siyang magtiis at umasa sa Kanya. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito, ngunit ang kawalan ng pasensya at tiyaga ay naliligaw. Huwag magmadaling lumabas sa paghihiwalay. Tangkilikin ang bawat bahagi nito at matutong maghintay sa Diyos. Mga minamahal, ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos. Maaaring magmukhang simple ang mga ito, ngunit positibong makakaapekto ang mga ito sa iyong buhay kung tatanggapin mo sila. Ito ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon. Ayaw niya na patuloy kang bumubulong-bulungan sa tuwing isa sa ilalim kanya sa paghihiwalay. Kaya, ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit kanya inihihiwalay, ano ang inaasahan mong gawin sa panahong iyon ng iyong buhay? Numero 1, subukang huwag tumuon sa iyong sarili o sa mundo sa paligid mo. Kapag nakahiwalay ka, madaling mahuli sa iyong mga iniisip at alalahanin. Nagsisimula kang tumuon sa iyong mga problema, takot, at limitasyon. Ngunit hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ngayon, tinatawag ka niya na ilayo ang iyong tingin sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Mayroon kang bukas na paanyaya na tumingala, tumingin sa kabila, at ituon ang iyong mga mata sa Kanya lamang. Sinasabi ng awit 34:5. Ang mga tumitingin sa Kanya ay nagniningning, ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman nababalot ng kahihiyan. Kapag nakatuon ka sa iyong sarili, makikita mo lamang ang iyong mga kahinaan at kabiguan. Ngunit kapag nakatuon ka sa Diyos, makikita mo ang Kanyang lakas, kapangyarihan, at pagmamahal. Naaalala mo ba noong lumakad si Pedro sa tubig sa utos ni Jesus? Maayos siya habang ang kanyang tingin ay kay Jesus. Ngunit sa sandaling iwas niya ang tingin at itinuon ang pansin sa mabagyong tubig sa paligid niya, nagsimula siyang lumubog. Ito ay isang pisikal na ilustrasyon, ngunit ito mismo ang nangyayari kapag nakatuon ka sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Magsisimula kang lumubog sa takot, pagkabalisa, at pagdududa. Kung nangyari ito kapag ikaw ay nakahiwalay, ito ay isang hindi direktang paraan ng pagsabotahe sa pagtatangka ng Diyos na i-renew ang iyong isip. Ngunit kapag nakatuon ka sa Kanya, magiging mas madaling tiisin ang sakit ng paghihiwalay. Makakahanap ka ng kapayapaan, ginhawa, at kagalakan. Magsisimula kang makita ang paghihiwalay na ito bilang isang pagkakataon na gumugol ng oras kasama ang iyong Ama sa langit. Kaya sa halip na isipin ang iyong mga kalagayan, tumuon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay.
Gayon din, sa halip na magtaka kung kailan ka makakalaya mula sa malungkot na lugar na iyon, magsaya at gamitin ito ng husto habang tumatagal. Sa halip na mag-alala tungkol sa iyong kinabukasan, magtiwala sa soberanya ng Diyos. Sa halip na tumuon sa iyong mga limitasyon, susi sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos. Bilang 2, makisali sa mga espiritual na disiplina. Kadalasan, kapag nag-isa ka, madaling madama na hindi nakakonekta sa Diyos. Maaari ka ring makaramdam ng desyerto sa iyong espiritual na paglalakbay, ngunit hindi iyon ang tungkol dito. Sa halip, ito ay isang blessing in disguise, ito ay isang pagkakataon na palalimin ang iyong relasyon sa Diyos, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit Kanya ibinubukod. Upang gawing mas madali ito, kailangan mong makisali sa mga espiritual na disiplina na tutulong sa iyong paglago. Kung paanong ang iyong katawan ay nangangailangan ng pisikal na ehersisyo upang manatiling malusog, ang iyong espiritu ay nangangailangan ng mga espiritual na ehersisyo upang manatiling malakas at masigla rin. At anong mas magandang panahon para tumuon sa iyong espiritual na kalusugan kaysa kapag ikaw ay nakahiwalay? Ang isa sa pinakamakapangyarihang espiritual na disiplina ay ang panalangin. Ito ay tulad ng isang direktang linya ng puso sa Diyos, isang paraan upang makipag-usap at ibuhos ang iyong puso sa Kanya. Tandaan, sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at petisyon, maaari mong iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Ito ay isang paraan upang makatanggap ka ng lakas upang magtiyaga sa panahong ito ng paghihiwalay. Habang si Job ay nakahiwalay, hindi siya tumigil sa pagdarasal. Palagi siyang nagdarasal para sa awa, lakas, at biyayang makatiis ng kahirapan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi natitinag ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang isa pang espiritual na disiplina ay ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang iyong panahon ng paghihiwalay ay ang perpektong pagkakataon upang sumisid ng malalim sa Biblia. Kapag binasa, pinag-isipan, at tinanggap mo ang karunungan na ibinigay doon, mas madaling labanan ang dyablo at mamuhay ng tama. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16 -17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, pinalalakas nito ang iyong espiritual na paglago. Hindi katakatakang sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay hindi dapat humiwalay sa iyong bibig. Gagawin mong mabuti ang iyong sarili na pagnilayan ito araw-araw. Doon ka lamang magtatagumpay sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay, at kapag nangyari ito, ang kanyang dahilan sa paghihiwalay sa iyo ay natupad. Ngunit higit sa lahat ng mga espiritual na disiplinang ito, dapat mong yakapin ang kabanalan. Kapag pinabayaan mo ito, gumagawa ka ng hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Siyempre, ang Diyos ang nagbukod sa iyo, ngunit ang kasalanan ay maaaring gawing hindi kumpleto at walang silbi ang pamamaraang iyon. Ito ay tulad ng pagsisimula ng isang karera, at sa kalagitnaan ng linya ng pagtatapos, hindi mo sinusunod ang mga patakaran na mangangahulugan ng diskwalipikasyon. Ang oras at lakas na iyong nasayang sa pagtakbo ay magiging walang kabuluhan. Bilang 3, magpakumbaba at magpasakop sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagpapatalo sa iyong sarili o pag-isip na wala kang halaga. Ito ay tungkol sa pagkilala na ikaw ay anak ng Diyos at na Siya ang may kontrol. Kapag kinikilala mo ang iyong kawalan ng kakayahan, nagbubukas ka para sa banal na interbensyon ng Diyos. Natuto si David na maging tahimik at lubusang magtiwala sa Diyos. Sa halip na laging magreklamo tungkol sa sakit at kalungkutan, bakit hindi matuto ring magtiwala sa Diyos? Hindi ito nangangahulugan na dapat kang tumahimik at tiisin ang sakit sa katahimikan. Ang ibig sabihin nito ay dapat kang humingi ng tulong sa Diyos kapag tila hindi mo na kayang kumapit pa. Sa pagpapakumbaba, hilingin sa Kanya na palakasin ang iyong pananampalataya at palakasin ka sa pangkalahatan upang patuloy na kumapit. Hindi ito magiging kasing dali ng tila, ngunit huwag mawalan ng pag-asa.
Magpakumbaba at magpasakop sa Diyos. Magtiwala na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti, kahit na hindi mo alam kung ano ang ginagawa niya. Minamahal na mananampalataya, ibinukod ka ng Diyos at pinili ka mula sa simula ng mundo dahil espesyal ka sa Kanya. Gaano man katagal ang panahon, maging mga araw, buwan, o taon, alam na ito ay para sa iyong ikabubuti, at mas mabuti kung magpapakumbaba ka, at magpapasakop sa Kanyang pamumuno, kaysa sa pagsisikap na labanan siya. Ano man ang pipiliin mong gawin ay tutukoy sa kalalabasan ng kamanghamanghang season na ito. Manalangin tayo. Mahal na Ama, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng karangalan at papuri. Nagpapasalamat ako sa iyong walang kondisyong pagmamahal at masaganang pagpapala sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa panahong ito ng paghihiwalay. Sa pamamagitan nito, alam kong may magagandang plano ka sa buhay ko. Lagi mo akong ginagabayan at inaalalayan sa paglabas at pagpasok ko. Iginagalang ko ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa palaging pakikipaglaban sa aking mga laban at pagbibigay ng aking mga pangangailangan. Salamat sa pagpili sa akin sa kabila ng aking mga limitasyon, at ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Maawain Diyos, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya na humihingi ng awa at kapatawaran. Mangyaring hugasan ako ng malinis at bigyan ako ng access sa iyong presensya. Tulungan mo akong mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe ngayon na nagpapaalala sa akin kung bakit mo ako ibinubukod. Kapag naramdaman kong nag-iisa at nag-iisa, mangyaring tulungan akong tanggapin ang season na ito bilang isang pagkakataon para sa paglago. Ipakita sa akin ang mga lugar kung saan kailangan kong umunlad at maging mas mahusay. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na laging magtiwala sa iyo, kahit na mahirap. Mapagmahal na Ama, mangyaring ibalik ako sa aking nararapat na lugar. Lahat ng nawala sa akin, maging ang aking mga relasyon, pangarap, o layunin, pakibalik sa akin ang parehong paraan na ginawa mo kay Job. Nagtitiwala ako na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at unlad ako dahil ikaw ay isang Diyos na hindi nabibigo. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyong mga plano at magtiyaga sa panahong ito ng paghihiwalay. Dalangin ko na sana ay gamitin mo ang panahon na ito upang ako ay maging mas katulad mo. Habang nagsisikap akong mapalapit sa iyo, mangyaring ilapit ako sa iyong sarili at ihanda ako para sa iyong mga plano. Gaano man ito kahirap, tulungan mo akong yakapin ang kabanalan. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na laging labanan ang bawat panlilinlang mula sa dyablo. Sa sarili ko, wala akong magagawa. Please hold my hand and continue to lead me. Mahal na Espiritu Santo, tulungan at gabayan mo ako sa sandaling ito ng pag-isa. Patatagin ang aking pananampalataya at bigyan ako ng isang matibay na espiritu tulad ng ginawa mo kay Joseph. Mangyaring turuan akong maunawaan kung ano ang ginagawa mo sa panahon ng aking paghihiwalay. Tulungan akong dumaan sa personal na pag-unlad at lumitaw bilang imahe ng Diyos, iyan ang aking tunay na pagkakakilanlan, at ipinahahayag ko ito. Mangyaring punuin ako ng iyong mga espiritual na kaloob at ihanda ako para sa aking banal na atas. Matuwid na Diyos, tulungan mo akong i-maximize ang panahon na ito at gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng espesyal na espiritu ng pasensya at tiyaga. Pakisuyong kontrolin ang aking mga damdamin at pagnanasa at iayon ang mga ito sa iyong kalooban. Turuan mo akong laging gustong manirahan sa iyong presensya at tamasahin ang kapayapaan at kagalakan na kasama nito. Mangyaring gabayan ako sa landas ng aking banal na layunin at kunin ang lahat ng kaluwalhatian. Salamat sa pagpapakita sa akin kung sino ako kay Kristo. Ang season na ito ay simula pa lamang ng mas malalaking bagay. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito.